Let's heal together. Sabay tayong magpagaling. Ito po ang topic natin ngayong umaga dito po sa ating Ate TV Daily Devotion Live. At ito pong ating topic na ito, ang pag-uusapan natin ay kukunin natin sa James 5 verse 16. Kaya naman po, sabayan po ninyo ako sa araw na ito para sa ating live devotion. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs, and welcome po sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa Ate Mabs Digipreneur and sa ating YouTube channel Ate Mabs TV. Kumusta po ang inyong araw ng Miyerkules? Today is September 3, 2025. Napakabilis ng panahon. Merry Christmas na po sa inyong lahat. At meron na po akong narinig kahapon sa isang food chain, no? So, talagang Christmas songs na ang pinatutugtog nila. At napakabuti ng Panginoon. Ramdam natin ang lamig ng simoy ng hangin, no? Parang Pasko na nga sa lamig. Sabi ko nga, ang sarap ng pakiramdam, no? Pero medyo umuulan-ulan pa rin dito sa amin. Kumusta po ang inyong pagtulog at kumusta ang inyong gising, mga kakwentuhan, ka-low-carbs at ka-stroke ko dyan? So, ngayon po nanonood kayo ng ating pong daily devotion. And I hope na sabayan po ninyo ako. Samahan ninyo ako. Kahapon po absent tayo yung Ate Mavs. Pagpaumanin nyo na. Dahil nasa care ministry tayo kahapon. Diba? Nagkaroon bigla ng isa pang ministry ang under ng God Loves You Movement. At talaga pong ang Panginoon ay napakabuti dahil may mga bagay siyang ipinapagawa sa atin na bigla na lang nangyayari, no? And ang buti ng Diyos. Kahapon, talaga pong yung lahat ng nangyari kahapon ay wala sa plano ko. Iba po talaga ang plano ng Panginoon, no? Sabi nga niya, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Kaya sa buong maghapon natin, lagi lang nating hayaang manguna ang ating Panginoon. At tunay po na nagiging maayos ang lahat. Gaya kahapon, naging very productive kami. And dahil po yun sa Panginoon. To God be all the glory. Sige, mag-share lang po ako saglit, no, sa atin, ng ating pong live para marami po ang makasabay sa atin. Ay, ano nagsulat? Share lang po tayo, mabilis. Ang lamig po talaga ngayon, no? Sarap matulog. Ngayon ay mailalabas na natin ang ating mga kumot. Labas na ng kumot. Yung makapal. Kasi sa lamig, no? I hope na tayo po ay mag-ingat-ingat din dahil pag nagbabago po ang ating panahon, ay nagkakaroon din ng mga pagbabago o epekto sa ating pangangatawan. Kaya mag-ingat-ingat din tayo. Mag-share lang po ako. Good morning, Ate Jenny. Good morning, Ate Rosa. Kumusta na po kayo? See you po this coming tomorrow, Thursday, para sa ating pong Thursday Fellowship. Joint Fellowship po tayo bukas. Kaya po magkikita-kita ang Monday group at ang Thursday group. See you all tomorrow. Tomorrow night at 7 p.m. Together with Pastor Jim. Okay. Share lang po tayo ng mabilis, Habang hinihintay natin ang iba, share lang po ako.
Ay, yung doble. Sorry. Yung doble yung share ko. Ayan. So, sa mga ka-stroke ko dyan, gising-gising, bangon-bangon na po tayo. At sabay-sabay tayo mag-devotion. Ayan, share ko lang sa aking mga ka-stroke. Ayan. Okay. Sige po. Sa mga nanonood po sa God Loves You Movement Facebook page, good morning po sa inyo. Ayan. Naka-live din po tayo doon sa ating pong page. Okay. Good morning, Ate Marilyn. How are you? Ayan. Share lang po ako ng mabilis. Ayan, kasi okay. Namiss ko kayo kahapon. Wala tayong devotion. Pero I hope na kahit wala po tayong live devotion, minsan ay magkaroon kayo ng inyong personal devotion po, ha? You can read your Bible and you can use the YouVersion Bible app na kung saan doon din natin kinukuha yung ating dinidiscuss every morning. And I hope na magpatuloy po tayo, no? Kahit wala pong live devotion si Ate Mabs. Kasi ito po ay parang ang ating ginagawang pagdi-devotion ay para po kayo ay magabayan na maging habit nyo na yung devotion. Na kahit wala po ako, na absent ako minsan, ay kayo ay magpapatuloy, no? Kayo ay magdi-devotion personally. Yan. Kasi importante po yun. Nagkakaroon din tayo ng oras para sa ating Panginoon na kayo lang. Okay. Hallelujah. Yan. Sige po. Yun, nakakapag-share pa tayo. Madami-dami na sa share ko ngayon. Ha? Hindi ako inaano. Thank you, Lord. Isa kasi, pigilan na akong mag-share. Marami na raw. Yun. Okay. Sige po, good morning once again. Welcome po sa atin pong Daily Devotion Live. Dito po sa Ate Mabs TV. God Loves You Movement. Ate Mabs Digipreneur. Welcome po sa inyo. Naka-live po tayo lahat dyan. And also sa ating YouTube channel, Ate Mabs TV. Good morning. Simulan na po natin ang atin pong devotion. Ang atin pong verse na pagminilayan ngayon ay matatagpuan sa James 5 verse 16. Buksan na po ninyo ang inyong Bible. Kung inyong Bible ay tulad ng Bible ko, yan pong James, ang Tagalog ay Santiago. Huwag niyong hanapin yung Jaime. Nung ako'y bago-bago lang na Kristiyano, akala ko talagang Tagalog ng James ay Jaime. So yan po ay Santiago na matatagpuan sa page 299. Santiago 5 verse 16, page 299 sa Bagong Tipan. Yan. So, napakahalaga po ng ating devotion every morning, no? Kasi ito po ang panimula ng araw na kung saan tayo ay magpupuri sa Panginoon at tayo ay makikipag-usap sa Panginoon. Dahil napakahalaga po ng spiritual wellness. Kung inaayos natin ang ating physical wellness na dapat ayos, ay unahin natin ang spiritual. Kasi nandun ang Panginoon, doon natin siya pinararangalan at tunay nakikilalanin sapagkat siya naman talaga ang pinakadakila at pinakamagaling na manggagamot. Kung naghahanap ka ng pinakamagaling na doktor, pinakamagaling na tutulong sa iyo upang gumaling ka sa iyong karamdaman, wala pong iba yan kundi ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. Basahin po natin ang ating verse na pagninilayan this morning. Ang sabi po sa New International Version, "Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective." Sabi naman po sa Tagalog, Santiago 5 verse 16, "Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Thank you for this day, Lord. Thank you for the opportunity na kami ay muli na makapagpuri sa iyo sa pamamagitan ng devotion na ito. Maraming salamat, Lord. Nawa, O Diyos, pangunahan mo kami, samahan mo po kami, at ikaw lang ang marinig sa lahat ng pag-uusapan ngayon. Turuan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nais mong matutunan namin. Hayaan mo na ang mga mapapag-aralan ngayon ay tumimo sa aming puso, may sa buhay namin, at maibahagi rin namin sa iba. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga ngayon lang po nag-tune in, kayo nanonood ng Ate Mavs TV at God Loves You Movement Facebook page para po sa ating pong daily devotion. Good morning po. So muli basahin natin ang ating pong pagninilayang verse ay matatagpuan sa James 5:16, New International Version. Na ang sabi po dito ay, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective." Sabi naman po sa Tagalog, Santiago 5 verse 16, magandang balita, Biblia. "Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid." So be open, no? Huwag po tayong mahihiya na tayo ay magsabi, umamin ng ating mga kasalanan, at kung meron kayong mga prayer requests, napakahalaga po yan na humihingi tayo ng panalangin, no, sa ibang tao, sa ating mga, lalo na sa ating mga kamananampalataya. Kasi sila po ang tutulong upang tayo ay maipanalangin nang sabay-sabay tayong gumaling at nang sabay-sabay tayo na lumapit at dumulog sa Panginoon. Mas maraming nananalangin, mas maganda, no? So, mas nakakagaan sa pakiramdam pagka nararamdaman mong hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan, hindi ka nag-iisa sa iyong karamdaman, sa iyong mga pagsubok sa buhay. So, doon po ninyo i-open up yan sa mga trusted ninyo. Kaya nga po, isa sa mga trusted people na pwede mong pag-sharean ng iyong mga pinagdaraanan ay ang inyong mga kasama sa Bible study, sa inyong fellowship, sa inyong church, di ba? Kung wala po kayong mga ganung grupo, kanino tayo lalapit para tayo maipanalangin? Kaya napakahalaga po, kaya iniimbitahan ko kayo, no, mag-join kayo sa atin pong fellowship every Mondays and Thursdays, 7 p.m. online fellowship naman po yan. Nang sa ganun, hindi lang ako nagsasalita, naririnig ko din ang boses nyo, naririnig ko din ang inyong mga patotoo, at nalalaman ko din, at natutulungan ko kayo sa panalangin para po tayo ay magtagumpay pare-pareho. At doon po matututo tayo sa salita ng Diyos, kung paano basahin ng Bible, paano po ito pagninilayan, at tunay, no, na napakasaya nang merong ka-fellowship talaga. Promise po. So, i-message nyo ako sa ating Mavs TV para po ma-join ko kayo sa ating GC. At sana po magseryoso tayo, no? Kasi may mga ilan na nag-join sa fellowship pero hindi po sila nagseseryoso. Yung iba nag-join lang tapos hindi na po sila bumalik. Nakakalungkot kasi huwag po kayo mahihiyang bumalik. Iba kasi niyan akong bumalik kasi tagal ko ng absent. Hindi po namin iniisip yan. Kami po ay patuloy na nananalangin para sa inyo na sana'y bumalik kayo. Kasi po, ang laking tulong nito para sa ating lahat. So the title of our devotion today is Let's Heal
together. Sabay-sabay tayong magpagaling sa maraming bagay, no? Hindi lamang naman po sa sakit ang kailangan natin pagalingin. Marami tayong pwedeng pagalingin, no, sa ating buhay. Imagine a sick person who won't tell anyone about their symptoms. Imagine niyo po ang taong may sakit. May nararamdaman na, pero hindi pa nagsasabi kahit kanino. 'Di ba? Sa kamag-anak, sa kasama sa bahay, sa doktor. And without help, getting through their illness would be challenging. Talagang challenging yun. May nararamdaman ka na pala, meron ka ng mga sintomas, at alam mo may sakit ka, pero hindi ka nagsasabi. At mag-struggle ka talaga dyan. At ang hirap po nun, no? Na itinatago mo sa sarili mo na may sakit ka. Wala tuloy tumutulong sa'yo. Di ba po? Paano tayo tutulungan kung hindi natin sinasabi kung ano ang ating kailangan? So, tayo po ay magbahagi sa iba, lalo na sa mga trusted friends, family. Sabihin natin para matulungan tayo. Huwag natin ilihim. Di ba minsan, gusto mo tulungan ka, pero paano ka tutulungan? Di naman nila alam dahil hindi ka nagsasalita. So whether they need help from a doctor or just someone checking to see how they're doing, it's much easier to heal with the help of others. Diba, ang dali pong gumaling kapag may tumutulong sa'yo. Kapag ka meron kang tao na alam mong pag sinabihan mo ay magiging concern sa'yo, tutulungan ka, samahan ka sa doktor para maipagamot ka. Lalo na po sa mga may nararamdaman na, no? Huwag po natin patatagalin yung ating nararamdaman. Kasi the more nyo pinatatagal yan, the more po kayo lalala ang sitwasyon, lalala ang kondisyon, na mas magiging malaki pa ang problema at ang magiging gastusin. Di ba kaya nga may kasabihan na, may sinasabi na prevention is still better than cure. So kung mas maaagapan ang isang karamdaman, ay mas mainam, no? Para hindi po lumala pa ito at dumating pa sa puntong talagang mas ikakapahamak natin. At gagastos po talaga ng mas malaki kapag ganun. Kaya hanggat maaari, abatan na natin. Gawan na natin ng paraan o humingi na tayo ng tulong sa mga taong dapat nating hingan ng tulong para matulungan tayo. Di ba? Minsan kasi gusto mo tulungan ka, pero paano nga tutulungan kung hindi ka nagsasalita, hindi mo sinasabi, hindi ka humihingi ng tulong? Ikaw si Ate Mabs, yung mga tao ko sa paligid namin, ganito, ganyan. Huwag niyong pangunahan. Diba minsan, nag-iisip agad tayo eh. Masyado tayong advance mag-isip na kapag kasi sinabi ko sa kanya, ganito, ganyan, mag-aalala siya, tapos isipin niyo, gastos na naman. Wag. Diba? Kesa naman po sa hindi nyo sinabi. Tingnan nyo, pag sa huli na, sinabi nyo, sisisihin din naman kayo. Sasabihin din nila, bakit ngayon mo lang sinabi? Dapat sinabi mo na yan noon para nakapagpatingin ka na. Para hindi na mas lumala, hindi na nagkakomplikasyon. Pareho lang din naman, ano? So, mainam pa, sabihin nyo na. Diba? Tayo, kasi lalo na tayong mga nanay, no? Tayong may mga anak na sa kanila tayo umaasa. Lagi natin iniisip na, kasi pag sinabi ko, mag-aalala sila tapos magkakagastos na naman, magpapadoktor na naman. Ganun din naman po yun eh. Kapag lumala yan, magpapadoktor din naman kayo, ang ending yan, magpapadoktor din kayo. Tapos, gagastos din kayo. Mas malaki na nga lang kasi mas lumala na. Diba? Kahit naman anong problema yan, dapat sa umpisa pa lang ay sinusolusyonan na natin. Diba? Una sa lahat, ipanalangin natin sa Diyos. Pangalawa, ilapit natin sa mga tamang tao para tayo ay matulungan. Similarly, when we don't tell anyone about the challenges we're facing, it can be harder to work through them. Diba? Mas lalong nahihirapan tayo na makipag-ugnayan na sa kanila, lalo na pag lumala, no? Lalo mo na itinago. Meron akong nalaman na taong ganyan, na itinago niya ang kanyang karamdaman hanggang sa dumating na punto na malala na pala yung sitwasyon niya. Nung dinala siya sa ospital, wala na ring nagawa ang mga doktor. At talagang sinarili niya yung
paghihirap na yon. Dinanas niya ng mag-isa. Siya mismo ang gumagawa ng mga paraan para siya gumaling na hindi nalalaman ng mga kasama niya sa bahay. Nakakalungkot, no? Alam niyo po, ang hirap din ng may dinaramdam ka tapos wala kang kadamay. Kung wala man lang dumaramay sa'yo, walang nananalangin para sa'yo. Alam niyo, minsan ang mga tao kahit wala namang maitulong sa'yo pinansyal, pero kapag ka narinig mong ipinapanalangin ka nila, ang laking bagay po nun. Huwag niyo pong mamaliitin ang panalangin, ha? Yung bang sasabihin niyo, wala naman ako maitulong kundi panalangin eh. Kasi wala naman akong pera. Naku po, mas higit ang panalangin kaysa sa pera. Kapag itong taong ito'y pinanalangin ninyo, ay tunay po na malaki ang maitutulong nito sa kanya. Kasi bakit? Kanino ka dumulog nung nanalangin ka? Di ba sa Panginoon? Sa pinakamakapangyarihang Diyos? Sa Diyos na lahat posible? Sa Diyos na dumirinig na at tumutugon sa ating mga panalangin? At Diyos na kayang magpagaling, gumawa ng himala? At Diyos na walang hindi kayang gawin sa mundong ito? So anong walang makapapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ikaw din wala kang maitulong, magsabi ka, pasensya ka na ha, sa panahong ito talagang wala akong maitulong sa'yo financially, but sigurado, isasama kita sa panalangin ko. At pwede kitang ipanalangin ngayon o araw-araw para matulungan ka sa iyong pangangailangan, sa iyong dinaramdam. Di ba po? Sa totoo lang, ang laking tulong nun. At huwag mo yung ipagdamot. At huwag mo isipin na, kakahiya kasi, wala naman ako maiabot. Matindi po ang panalangin. Mas malaking bagay yun na pwede mong itulong. And sometimes we do things we know are wrong, but we don't tell anyone about it because we're embarrassed, ashamed, or think we can handle it on our own. May mga bagay kasi no, na parang nahihiya tayong sabihin sa ibang tao kasi nga mali yung ginawa ko, kasi nga dahil sa mga nagawa ko kaya ako nagkaganito. Kaya tuloy, dahil sa hiya, dahil ayaw rin natin mapahiya, hinahandle na lang natin ito sa sarili natin. Okay na yun, kaya ko na to, ako na lang, bahala na. Diba? Pag ganun. Lalo na po kung kayo ay nasa ministry, or kayo ay nasa church, or kayo ay nasa isang grupo, D-group, cell group, life group, whatever group na spiritual na inyo naka-join kayo, huwag po kayo mahihiyang magsabi sa kagrupo nyo. Huwag nyo ililihim. Kasi hindi nila kayo matutulungan sa pananalangin. Imagine niyo po, kung sa grupo nyo, meron kayong 10 kayo sa isang grupo. At pang-10 ka doon. O di merong 9 na mananalangin para sa iyo kapag nagkwento ka sa kanila ng patungkol sa iyong problema, sa iyong dinaramdam, di ba? Kasi alam niyo, accountability yun ng bawat isa eh. May mga pagkakataon na talagang kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Ngayon, kung hindi tayo magsasalita, paano nila malalaman at paano nila tayo maipapanalangin? Minsan kasi nag-iisip tayo na, kasi baka malaman nila, makakahiya o kaya naman baka i-chismis pa ako. Huwag po kayong mag-alala. Kasi sa mga grupo, na katulad ng fellowship natin dito sa God Loves You, ay talaga pong kami ay merong covenant, no? Hindi po namin inilalabas kung ano yung pag-uusapan sa loob ng fellowship. Hindi po namin yan ichinichismis kahit kanino. At hindi po namin yan, hindi namin ginajudge ang isa't isa. Hindi po namin pinangungunahan. Talagang nandun kami para tumulong sa pananalangin at para makinig. No? Kasi minsan yung may makinig lang sa'yo, malaking bagay na yun. Kahit na nga wala silang maitulong, pero nakinig sila, pinaramdam nila na sila ay nandyan for you, ang gaang sa pakiramdam. Yung nababawasan yung bigat at parang solve na yung problem kahit hindi pa. Kasi naramdaman mong di ka nag-iisa. Di po ba, no? And this is because we're all affected by sin. The wrongdoing and brokenness that separates us from God. Kaya tayo nagkakaroon ng ganung pakiramdam. Nahiya tayo, parang inilalayo natin ang ating sarili sa iba. Kasi dahil yun sa kasalanan.
At yun ang gusto ng kaaway na ilayo tayo sa ating mga kaibigan na mananampalataya, sa ating mga ka-fellowship, mga ka-believers na alam natin makakatulong sa atin. Kaya nga minsan, napapa-absent kayo. At kapag napa-absent kayo sa mga fellowship, ayaw nyo nang bumalik, di ba? Kasi parang nahihiya na kayo. Ay, ayoko na kasi parang tagal ko nang absent, parang ano na lang sasabihin nila, naku, huwag niyong iisipin yung mga sasabihin. Wala kaming sasabihin. Kami ay sobrang magiging masaya kung babalik ka sa fellowship. Open arms namin kayong tatanggapin. At huwag nating hayaan na mapahiwalay tayo sa grupo ng ating kinabibilangan, Bible study group, fellowship. Huwag kayong huwag yung papayagan na kayo mapahiwalay. Kung napa-absent man kayo, magsabi lang kayo at bumalik kayo, di ba? Kasi napakahalaga po. Dahil yung fellowship naman po, sa totoo lang, aside from tayo nakakatulong sa ating mga ka-fellowship doon, upang mapalakas din natin ang loob nila dahil sa ating mga patotoo. Ganon din naman, tayo rin ay tumitibay ang ating pananampalataya nang dahil din sa mga patotoo nila at sa mga pag-aaral na ginagawa natin sa loob ng ating group, di ba? Tumitibay tayo yung ating pananampalataya, lumalakas tayo para yung ating mga pagsubok na pagdaraanan ay kakayanin natin. Kaya nga po, wag na wag kayong bibitiw sa ating mga groups na kinabibilangan. Kung sa church man ninyo yan, naglilingkod kayo, nasa ministry kayo, may fellowship kayo doon, may devotion kayo doon, may Bible study kayo doon, huwag kayong absent, huwag kayong bibitaw. Kahit anong mangyari, balik kayo. Diba? Parang church. Pag mag-a-attend kayo sa church, ng inyong worship service, pag minsan tuloy-tuloy, every Sunday, attend lang attend. Tapos, biglang may time na hindi na kayo nakaka-attend. 2 beses, 3 beses, naku, ayaw nang bumalik. Pag po ganun, mas lalo natin kailangan bumalik. At yung mga tao pa, ito pa napapansin ko, kung kailan kayo may problema, kung kailan tayo may problema, saka tayo hindi nagsisimba, saka tayo hindi nag-a-attend ng church. Parang lumalayo tayo lalo. Kasi parang feeling natin, hindi natin nararamdaman si Lord, parang feeling natin, ang layo naman ni Lord, bakit ganun? Hindi naman niya tinutugon yung mga problema ko. So ayaw nang magsimba, ayaw nang mag-attend ng worship service. So mas lalo po tayong mapapahiwalay sa Diyos kapag ganun. Huwag po nating pahintulutan yan kasi, nako, panghihinaan po tayo lalo ng loob at maraming negative thoughts ang papasok sa isip natin na lalong tutulak sa atin papalayo sa Diyos. At hanggang sa mamalayan mo na lang, bumalik ka na sa dati mong ginagawa, mga dati mong ugali, dati mong kasalanan, na parang nagulat ka na lang isang araw, oh my, bakit ganito na ang buhay ko ulit? Parang naging magulo na naman. It's because lumayo tayo sa Diyos. Kaya nga, the more tayo may problema at bumibigat ang sitwasyon ng buhay natin, the more tayo magsumiksik sa Diyos. The more tayo magbasa ng Bible, the more tayo umattend sa church, the more tayo umattend sa mga Bible study group, fellowship, devotion, ministry, para the more natin naririnig ang salita ng Diyos, ay the more natin napipil yung love ng Diyos na alam natin hindi tayo nag-iisa sa ating mga pinagdaraanan. Sabi nga, by hearing and hearing the word of God, doon nade-develop yung faith. Diba? Kahit nga, minsan, dumarating talaga sa pagkakataon, sa dami na pinagdaraan ng kabigatan, magbasa ka ng Bible, di mo naiintindihan. Bakit ganun? Parang dati naman, pag binasa ko to, damandam ako eh. Bakit ngayon dahil, alam niyo kung bakit? Kasi gulong-gulo isip niyo eh. Diba? Ang daming laman nito na iniisip mo. Bayarin dito, tuition dito, bills dito, may sakit pa, problema ng kapitbahay, problema sa mga pinapanood sa TV. Lahat, no? Nasa utak natin. May problema ka na nga, dinagdagan mo pa ng problema nung napapanood mo. Kaya tuloy, punong-puno ka na, parang feeling mo sasabog ka na, burnout ka na. Kaya tuloy, pag nagbasa ka, hindi mo na nauunawaan. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, kapag ang baso
puno ng tubig, lagyan mo ng tubig ulit, aapaw na. Ganun din ang utak natin. Kapag punong-puno na yan, kaya nababurn out yung iba eh. Di ba? Parang ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na. Give up na ako. Di ba? Umaayaw na. Kaya tuloy, pag may binasa ka, give up na rin yung utak mo. Hindi ko na naiintindihan. Pero, don't give up. Basahin mo lang. O kaya, kung ayaw mo talaga magbasa, makinig ka. Di ba? Meron kayong headset, may cellphone kayo, lakasan nyo, makinig lang kayo. Worship songs, mga word, mga mensahe na mapapakinggan ninyo. 'Di ba? Ang dami niyan. Makinig lang kayo, magbasa kayo, at mapapansin mo habang tumatagal, naiintindihan mo na siya. At nararamdaman mo na yung mensahe mula sa pinakikinggan mo. Kasi bakit? Nakaka-penetrate na ang Holy Spirit. Kasi gumagaang na yung loob mo. At unti-unti nakakapanalangin ka na ulit. Unti-unti nararamdaman mo na ulit yung presensya ng Diyos. And kasabay pa doon, huwag kang a-absent doon sa mga fellowship nyo. Kasi kahit na parang, meron tayong ka-member. Mga ka-members. Actually, yung mga members natin sa ating pong fellowship, sa God Loves You, alam nyo ba, kahit na sila ay problematic, minsan, kita mo yan pag nandun sila sa fellowship, nakaganyan sila. Tapos, hindi mo na po ako magbe-pray ngayon. So, okay lang yun. Wala pong problema. Hindi mo na po ako ipapa-assign ng aking kasi medyo, wala po ako ngayon sa, mga ganon. Naging open sila. At nakakatuwa kasi, naiintindihan ng grupo yun. Hindi ka namin pipilitin. Naiintindihan namin yun. Dahil lahat naman tao dumaranas ng ganung pagsubok So, ang importante, nandun ka. Kaya minsan nga po, pag meron akong mga kasama sa ating pong fellowship, tapos dama ko may problema, pinipilit kong umattend. Umattend ka pa rin. At marami yan sa kagrupo natin na kahit may problema sila, uma-attend sila. Kasi dama nila na right after nilang umattend, may kagaanan silang nararamdaman. Na para bang naramdaman nilang they are not alone. At gagaling sila at masusolusyonan ng problema nang hindi sila nag-iisa. Di ba po, no? Napakabuti ng Panginoon. Sabi nga ng Diyos dito, sabi nga po sa Santiago, bago yung verse 16, sabi sa verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. At katuwang natin, ang mga taong kasama natin sa journey natin na ito para tulungan tayo sa pananalangin. Sabi nga din dito sa verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Di ba? Kaya nga po, marami na kaming mga patotoo sa ating pong fellowship sa group natin na kapag pinagtulong-tulungan namin ipanalangin, talaga pong may katugunan ng Diyos. At hindi po naman nakakagulat yun dahil wala naman talagang imposible sa Panginoon. Imagine mo, ang daming nanalangin para sa'yo, tutugon talaga ang Diyos. Dahil ito ay panalangin ng mga taong matuwid. We're not perfect. Hindi namin sinasabing kami lang ang matuwid ka, kaya pag kami nanalangin, gagaling. Hindi. We're not perfect. Ang lahat ng bagay ay pinagkakatiwala lamang namin po sa Panginoon. At alam namin ng Panginoon ay tutugon. At imagine niyo yung dami ng taong mananalangin para sa'yo. Ay magtatagumpay talaga tayo pare-pareho. Thank you, Lord, di ba? So, sabi dito, it can be hard to share our mistakes with others. But when we keep our sin to ourselves, we're like the sick person who won't ask for help. We suffer in isolation rather than allowing others to help us heal. Kasi ang sakit, di lang naman physical. Meron ding mental. Hindi ibig sabihin baliw, no? Mental na kung saan, and emotional, meron din yan. Diba kapag may kasalanan ka, may sakit ka rin. Yung bang kasalanan ay tinatago mo, kaya nga po marami ang taong may sakit na lumalala pa. Kasi bakit? On top of the sakit physical, for example, may sakit ka sa puso. Tapos meron kang kasalanan na itinatago mo sa iyong sarili.
Yun ay nagiging dahilan para lumala tayo sa ating karamdaman. Di ba nagtataka kayo, bakit ganun? Ginawa ko na lahat eh. Nagpa-doktor, nagpa-opera, yung iba talagang regular pa ang pagpapadoktor, may monitoring pa, tapos meron pa talaga silang mga bagay na ginagawa like naglo-low carb, nagda-diet, at iba't ibang diet na yung ginawa. Pero bakit ganun? Hindi ako gumagaling. Diba? Hindi ako nagkakaroon ng kagalingan. Physically, emotionally, mentally, disturbed ako. Kaya nga iba, nagkaka-anxiety na, nagkaka-depression na, nagkakaroon na ng panic attack. It's because may tinatago ka eh. Hindi mo pa ito nilalabas at isinusuko at inihihingi ng panalangin. Eh, kanino ko naman ito sasabihin, Ate Mabs? Magiging chismis lang to. Kapag hindi tayo nagtiwala sa ating kapwa, o lalo na sa Diyos, paano na? Mananatili yan sa'yo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, from my mga previous experiences, nagkaroon na ako ng mga ganyang pasyente. Kung tayo po ay nagmi-mission din po kami. Pumupunta kami sa iba't ibang lugar para tulungan sila sa kanilang physical wellness. So nagko-conduct tayo ng mga patungkol sa kalusugan, tinuturuan natin sila, tapos tinuturuan din natin sila kung anong solusyon ang dapat nilang gawin. And doon namin na-realize na may mga tao talaga na hindi gumagaling sa karamdaman. Yun pala, nung kinounseling namin sila, nung kinakausap na namin sila, lumalabas sa kanilang mga sinasabi, marami pala silang hinanakit, sama ng loob, galit sa kanilang mga puso, na siyang nagiging dahilan kung bakit sila hindi gumagaling. At alam niyo po ba, pagka ipinanalangin namin sila at dumating sa puntong isinuko nila yung mga bagay na yun sa Panginoon, nagkakaroon ng kagalingan eh. Totoo lang po, nabubuhay yung pag-asa, nag-iiba yung pananaw sa buhay, lumiliwanag yung madilim nilang buhay. And praise God, di ba? Kasi yun po talaga ang solusyon eh. Although noon po, yung mga panahon na yun, hindi pa ako ganun kaseryoso sa Panginoon. Counseling yung ginagawa namin, at more on pero tumutugon ang Panginoon. Lalo na ngayon, kung talagang ilapit natin sila sa Diyos, patanggapin natin, bahagin na natin ang gospel, at ipakilala natin ang Diyos sa kanila, ay lalo po talaga silang gagaling sa kanilang mga karamdaman. Kasi yung number one na manggagamot, the best doctor, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi ang mga doktor, ginagamit lang din ng Panginoon yan upang maging daluyan ng kagalingan natin. Pero ang tunay na nagpapagaling ay ang Panginoon. So bakit di pa tayo dumiretso sa Kanya? Di pa? So maraming salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka to give us the wisdom, to give us the strength and the healing na kailangan namin sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasi hindi lang naman po physical ang kailangan ng kagalingan. Financial, kailangan din natin ng kagalingan dyan. Di ba? Kasi may sakit tayo dyan. Sabi nga, anong sakit dyan? Bulsalitis. Kasi walang laman yung bulsa. Di ba? Meron pong sakit sa bulsa na tinatawag. Kasi bakit? We don't know how to manage our finances. Sakit din yan. Sakit din yung paggastos ng sobra. Sakit din yung impulse buying. Di ba? Yung impulse, yung bang walang kapararaka, lalim, no? Yung walang kapararakang paggastos. At yung paggastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Di ba? Yun yung tamang paggamit ng bagay o na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Steward lang po tayong lahat dito. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Kaya nga lahat ng bagay ay dapat natututunan natin. Financial management, maging ang physical wellness, maging ang atin pong tatlo yun, di ba? Physical, spiritual, syempre number 1 yan. Na kaya nga dapat yung tatlong aspeto na yan, kasama na natin sa physical, yung mental and emotional, ay dapat lang na inaaral din natin yun. Pinag-aaralan at inihihingi ng tulong sa Diyos. Kasi marami tayong dapat gamutin sa ating sarili. Hindi lamang physical. Diba? Ako, aminado ko dyan hanggang ngayon.
hindi ko pa naaayos ang aking financial. Kasi hindi pa ako marunong hindi ko pa nagagawa talaga yung mga natututunan ko patungkol sa budgeting, patungkol sa tamang paggastos, tamang pag-save, 'di ba? Yung ilan lang doon nagagawa ko pero hindi pa talaga. Kasi kinalakihan ko at kinatandaan ang maling pag ah, ang maling pag-budget, ang maling paggastos. So may mga naka-imprint sa ating mind na dapat baguhin at alisin at palitan ng bago. At humingi tayo ng tulong sa Diyos, no? Wisdom na tulungan tayo. Kaya nga po isa yan sa gusto kong ituro dito sa ating Mavs TV kasi hindi lang naman po more on physical ang ating ginagamot. Marami tayong dapat gamutin sa ating buhay nang sa ganun maging maayos ang lahat ng aspeto. Di ba po? So, thank you Lord for all of this message na tinuturo mo sa amin. So, sabi sa James 5:16 tells us, ang James 5:16 tells us to share our wrongdoings with other believers so that we can heal together and pray for one another. Kasi, isipin mo, walang perpekto sa mundo. Nagkakamali ka, nagkakamali din ako, nagkakasala ka, nagkakasala din ako. So, pwede tayong magkwentuhan tungkol dito at yung pagalingan na ibig sabihin magpalakasan na hindi yabang kung hindi dahil sa presensya and by the grace of God, matutulungan tayo ng Diyos. Mag-sharing tayo. Kaya nga kami ngayon, may kabady-body po ako ngayon, si Ate Debs, na kung saan tinutulungan ko siya, na masamahan ko siya sa kanyang pagpapacheck up, sa kanyang pagpapadoktor, and hindi lang yun doon, kundi nagpapanalanginan kami sa isa't isa, nag-open up kami ng aming mga saloobin, ng aming mga nararamdaman, nang sa ganun, maipanalangin namin ang isa't isa. Kaya po mahalaga din yung prayer partner. Kaya nga yan, mukhang ibinabalik ng Diyos yung iniutos niya sa atin na magkaroon na ng prayer partner. Itong ating mga Monday group and Thursday groups. Thursday group. Kasi kailangan talaga yun eh. May prayer partner tayo. Kasi minsan, hindi naman natin pwedeng ikwento na lang sa kahit na sino yung gusto mong ikwento na or ihingi ng tulong. Kasi baka hindi ka nila maintindihan o baka nga maikwento pa nila ito sa iba. Kasi walang accountability. Unlike kapag ka nandun ka na sa group mo at sila din yung ka-prayer partner mo, syempre kilala mo na sila eh. May tiwala ka na sa kanya. At may accountability na kayo sa isa't isa. At alam mo na ang sentro ng inyong pagsasama bilang ang inyong pagiging prayer partner ay ang Diyos ang sentro nito. Kaya hindi ka mahiyang magkwento sa Kanya. Di po ba, no? Kaya yan, Lord, thank you for reminding us again. Aayusin na po natin talaga yung plano na prayer partner sa bawat isa, sa bawat miyembro ng ating Monday group at Thursday group. Tama-tama, this coming Thursday ay joint fellowship po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. This doesn't mean, sabi dito, when we share our past mistakes with someone, we are released from isolation. Kapag sinishare kasi natin sa iba, yung ating mga saloobin, ating mga problema, ating mga dinadala, nare-release tayo sa isolation. Kasi yun po ang iiwasan natin, yung mag-a-isolate tayo. Yung ilalayo natin yung sarili natin sa ibang tao. Yung bang gusto mo mag-isa ka lang. Loner kasi ako, Ate Ma'am, gusto ko ako lang. Tandaan mo, no man is an island. Walang taong nabubuhay na mag-isa. At yan po ang iiwasan natin, yung i-isolate mong sarili mo sa iba. Kasi doon po talaga aatake ang kaaway kapag mag-isa ka na lang. Kapag mag-isa ka na lang, diyan po maraming iti-feed ang kaaway na i-deceive ka, na nakawin yung joy mo at i-destroy ka niya at papatayin niya yung kagalakang meron ka sa Diyos at yung kapayapaang meron ka sa Diyos. I-feed ka ng mga negative thoughts na minsan dahil sa kahinaan natin, i-entertain natin ito. Pero kung meron kang ka-prayer partner at dumarating ka sa time na para kang gusto mong mag-isolate at sa feeling mo nanghihina ka, you can call a friend or sister. Medyo nakakaramdam ako ngayon ng
ng kahinaan ng loob, parang kailangan ko ng kausap. Okay lang bang magkwentuhan tayo? O okay lang ba mag-open up sa'yo ngayon? Available ka ba? O di ba? You can call a friend. Kasi itong friend na to na prayer partner mo na ibibigay ng Diyos sa'yo, siyang nagbigay niyan, siya ang nag-assign niyan sa'yo. At tutulungan kayo ng Panginoon basta't ang sentro ng inyong pag-uusapan ay ang Panginoon. At maniwala ka, pagtatagumpayan po ninyo yan. At andito po kami, nasa likod ninyo para isabay pa na isama kayo sa panalangin. So dumadami na nanalangin para sa inyo. So iwasan niyo po yung mag-isolate ha. Kasi pag lumalayo kayo, inaalis niyo yung sarili niyo sa mga tao at sa ibang, at ayaw niyo na makipag-usap. Gusto niyo solo ka lang lagi, sa kwarto, ikaw lang mag-isa. Nako, dyan po pumapasok ang anxiety, takot, depression, hanggang sa puntong ayaw mo na talaga makipag-usap kahit kanino at lalong makakaramdam ka ng kaguluhan sa iyong puso at wala ng kapayapaan. Iwasan po ninyo yan. Kaya napakahalaga nang meron tayong ka-fellowship, ka-Bible study na makakausap natin anytime pag kailangan natin ng kausap. And God is our healer. At yun ay isang katotohanan. Walang ibang magaling na doktor kundi ang Diyos. He saves us from the eternal consequences of sin through His Son, Jesus Christ. Diba? Tayo ay pinatawad na ng Diyos, iniligtas na niya na tayo, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. And because of Jesus, we have access to a relationship with our Creator. We can bring our request to Him and trust that He hears us. So okay lang minsan na magsolo ka, pero tandaan mo, kapag nagsolo ka, dapat ang kausap mo ang Panginoon. Kasi may personal relationship ka na sa Kanya eh. Kaya you can talk to God anytime. May access ka na sa Kanya. So okay lang minsan ikaw lang mag-isa sa room, pero tandaan mo, mananalangin ka. Kaya ka nandun, kaya ka nag-solo, kasi not to isolate yourself to others, but to pray and read the Bible para makapag-concentrate ka. Yun yung dapat mong gawin para hindi makapasok ang kaaway. Kasi kapag nananalangin ka, nagpupuri ka mag-isa, walang kapangyarihan ang kaaway para guluhin ka. Kasi ang Panginoon ang iyong kausap eh. Kaya nga napakahalaga ng personal na relasyon sa Diyos. Kasi kapag mag-isolate ka man, hindi ka mag-a-isolate para maging negatibo ka. Mag-a-isolate ka para maging positive ka with the Lord. Diba? Ako po ganyan ako eh. Minsan may mga pagkakataon din akong ayoko nang kausap. Gusto ko ako lang muna. Pero huwag mong gagawin yan kung hindi ka pa malalim sa Panginoon. Kasi kapag wala ka pang personal na relasyon sa Diyos at nag-isolate ka, hindi mo pa kilala ang Diyos, talagang iba-iba ang papasok sa utak mo. Pero kapag katulad ko minsan, gusto ko ako lang mag-isa, papasok ako sa room, sa CR, wala akong gagawin doon kundi manalangin, magpuri at magpasalamat sa Diyos, magbasa ng Bible. Kasi gusto ko mag-isa lang ako para makakonsentrate ako. Pero kung nandun ka, mag-isa ka at kung ano niisipin mo, naku, lumabas ka dyan, makipag-usap ka, tumawag ka sa kaibigan, di ba? Kasi maliligaw ka talaga, guguluhin ka ng kaaway. Malinaw po yan ha, para maiwasan natin yung mga depression na yan. And sabi dito, again, ulitin ko, we have access to a relationship with our Creator. We can bring our request to Him and trust that He hears us. Magtiwala ka, pinakikinggan ka ng Diyos. Hindi totoong hindi ka niya pinakikinggan. Mahal na mahal ka ng Diyos. This doesn't mean that God will always answer our prayers in the way we think they should be answered. Instead, we shared our brokenness with Him. He invited us on our journey that will help us grow closer to Him. Hindi natin sinasabi na sa bawat paglapit mo sa Panginoon ay tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin ayon sa gusto mo. Di ba sabi natin, ang tugon ng Diyos, yes, no, and wait. May tugon. Kaya lang, 3 bagay. Maaring hindi, maaring oo, maaring hintay ka lang. Hindi pa time para ibigay ko sa iyong kasagutan. Di ba? Kasi alam ng Diyos yung future natin eh. Di ba? Hindi pa panahon. Kaya po, huwag tayong mainip. Ang gawin lang natin kung tayo mananalangin sa Diyos, ay isuko lang natin lahat ng ating mga nararamdaman, takot, hinanakit, problema, pagsubok, sakit, karamdaman, lahat ng negative mo, isuko mo sa Diyos.
Lahat ng mga thoughts mo na emotions mo na tingin mo na kagiging kabigatan mo, sige sabihin mo lahat sa Panginoon yan. Idulog mo yan lahat sa Kanya. At i-invite mo ang Panginoon sa iyong journey, sa iyong spiritual journey na tulungan ka na mag-grow sa iyong buhay spiritual. Para nang sa ganon, mapapagtagumpayan mo na yung mga susunod na problema sa iyo. Di ba? Let go and let God, sabi nga. Di ba? Kasi pag sinabi nating let go, pakawalan mo na yung mga bagahe na hindi mo kailangan, and then let God. When you say let God, you trust God alone. Wala nang iba. At kapag pinagkatiwala mo na, hindi mo na iisipin. Bitawan mo na talaga totally. Your will be done, Lord. Doon mo masasabi yung your will be done, Lord. Kung ano yung kalooban mo, Lord, siyang mangyari. Hindi ako magagalit, hindi ako maiinis, hindi ako magtatampo kung hindi mangyari yung gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, yung gusto mo. Alam niyo yung kahapon lang na nangyari sa amin, yung aking ka-sister na si Sis Debs, na aking parang prayer buddy-buddy with the Lord. Talagang, alam niyo, hindi namin, yes, may ilan doon plano na, pero marami doon ang hindi namin plano, pero yun ang nangyari. Alam niyo, napaka-amazing ng Lord. Muntik pa kaming hindi magkita kahapon, na-post ko yan kung nabasa niyo. Kasi imagine niyo po, gusto ko lang pong papurihan ng Diyos dito. Kasi talagang kumilos ang Panginoon. Kasi siya, walang cellphone. May cellphone siya, pero naiwan niya dahil may nagkakaproblema daw. Iniwanan niya pala. Hindi niya dala. Hinatid lang siya, sinabayan lang siya ng anak niya dahil papasok yung anak doon sa aming tagpuan. Dati na kami doon nagtagpo, kaya alam niya na yon, kabisado na niya. Kaso, lumampas pala yung bus, hindi siya doon nakababa. Lumampas at nung bumabalik siya papunta doon sa kung saan kami magkikita, hindi niya na nabalikan kasi malayo. Ngayon, sumakay na siya ng tricycle at dumiretso siya doon sa ospital na kung saan doon kami pupunta ng sabay dapat. So dumating na ako sa aming tagpuan, wala siya. Medyo nagkaroon ng konting pitik sa puso ko na medyo nervyo, takot na nasaan siya. Kasi siyempre po accountability ko yun dahil siya pinagkatiwala ng anak niya sa akin. And hindi ko siya makita sa paligid at mga ilang minuto rin kami naghanap. At nanalangin ako, Panginoon, tulungan niyo ako. Tulungan niyo kami ni at Mrs. Debs. Nasaan po kaya siya? Ituro niyo po siya sa akin. Saan ko po siya pupuntahan? Saan kami magkikita? Sabi ng Panginoon, sumakay ka na sa tricycle at pumunta ka na sa hospital, sa Johnny. So, yun ang ginawa ko. Pumunta na kami doon, nung driver, at pagdating ko po doon, malakas ang pananampalataya kung magkikita kami. Hanap ko siya sa lahat ng departamento. Naikot ko yung buong ospital. Maliban lang doon sa taas. Wala siya sa OPD, wala siya sa laboratory area, wala siya doon sa ultrasound area, wala din siya sa ER, pati sa ER tinignan ko na rin siya doon sa waiting area, wala talaga. So sabi ko, Panginoon, wala po siya dito. Dasal ako ulit. Lord, saan ko siya makikita? I-guide mo ko, i-lead mo ko sa Kanya. Tulungan mo po ako, Panginoon. Ingatan mo siya kung saan man siya naroon ngayon. Kasi may edad na po siya 65. So pag lakad ko, sa totoo, bumagal na yung lakad ko Tapos medyo nakayuko akong ganun, nananalangin, nagdadasal. Tapos pag angat ng ulo kong ganun, ang layo pa niya, nakita ko na siya. Sabi ko, Lord, thank you. So, kinawayan ko siya kaagad na ganun. And nakita rin niya ako agad. Tuwang-tuwa siya na may nangingilid yung luha niya. Nangingilid din yung luha ko kasi ang nakita ko doon yung kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na imposible na kami magkita kasi nga yung salisi ba, pwede kami magkasalisi Pero siya pala, sinabihan din ng Diyos na diyan ka umupo at huwag kang aalis diyan kahit anong mangyari. Ako naman sinasabihan ng Diyos na magkikita kami at doon kung lugar din sa ospital na yun makikita siya. At yun na, totoo po, alam niya nakakatuwa, nagyakap pa kami, parang akala mo matagal kami hindi nagkita. Alam niyo po yung damang-dama namin ang presensya ng Panginoon. We encounter Jesus Christ sa oras na yon.
Kasi, lito po kasi siya kung paano siya uuwi eh. At wala siyang cellphone. Hindi, kaya nga po siya sinasamahan ko, kasi hindi siya nakakapag-isa. At maaaring makakapagtanong siya, pero alam niyo yung magiging burden sa akin at alalahanin kapag di kami nagkita. At napakabuti ng Diyos. To God be all the glory. Sa Kanya po talaga ang papurit pa salamat. Na kapag nagtiwala ka sa Panginoon, mangyayari ang dapat mangyari. At totoo po, nagkita kami. And then, to make the long story short, nagkita kami, nakapagpa-ultrasound siya, nakuha namin lahat ng results niya. Tapos, tinuruan pa kami ng Panginoon na ipasok ko siya sa yakap, sa PhilHealth, para makapagpa-2D echo siya ng mura doon sa isa pang clinic kasi hindi pa naman siya recorded under Johnny sa PhilHealth. So, yun ang tinuro ng Diyos sa amin. Pinapunta kami sa PhilHealth. Naging magaan din yung flow namin sa PhilHealth. Ang bilis namin natapos. Na-record siya. Nabubulol ako. Dun sa accredited na clinic. And then, after doon, habang nakasakay kami sa bus, nagpe-pray ako, Lord, kasi may D-group po kami scheduled 1 o'clock. Eh, ang plano namin, after PhilHealth, diretso na kami sa Nugabes para naman sa aming pinupuntahan na physical wellness namin. And nasa bus ako, nagpe-pray ako, Lord, hindi pwede na yung D-group, hindi namin ma-attend. Kasi kung diretso kami sa Nugabes, hindi namin ma-attend yung D-group namin. Eh, nakakaya naman kay Lord. Tinutulungan kami ng Panginoon, nandiyan ang presensya niya, mahal niya kami. Tapos hindi kami atin ng pinaka-importante ng bagay na yon. So, ang sabi ng Panginoon, umuwi kayo sa bahay ni Sis Debs. Doon kayo mag-D-group. Kasi doon na sana kami mag-D-group sa Nugabes na naka-online. Kaya lang, lobat na ako. Sabi ko, Lord, wala akong power bank. Wala akong charger. Hindi kami makakapag-D-group. Kaya ang sabi ng Panginoon, umuwi kayo sa bahay ni Sis Debs, doon kayo mag-D-group, makakapag-charge ka doon, makakakain kayo. And, sabi ko, oo nga, Lord, no? 1:30 daw yung aming D-group. Matapos ng 3 o'clock, we still have time para pumunta ng Nugabes kasi hanggang 4 o'clock naman yung cut-off. Wow! Sabi ko, yes, Lord. Sabi ko, Sis Debs, uwi tayo sa inyo, ha? Bakit? Kasi yun ang sabi ng Panginoon, uwi tayo sa inyo, doon tayo mag-D-group. Ay, oo nga, sabi niya, praise God, praise God. Mapapakain ko pa yung mga aso ko, sabi niya gano'n. So, umuwi nga kami doon sa bahay nila at nakapag-D-group po kami. So, God be the glory. Sabi ko, yun yung pinakamasayang bagay na hindi namin na-absenan. Thank you, Lord, nakapag-D-group kami. Tapos, after D-group, saka kami pumunta sa Nugabes. Nakapag-pamassage kami doon. Dahil pagod na pagod kami, dahil kasama yun sa plano namin. Inayos ng Diyos yung schedule namin na wala kaming pinalyahan, na wala kaming naabsenan. Alam niyo po, pag ipinagkatiwala niyo sa Diyos, ang lahat-lahat, kumikilos siya eh. Kinakausap ka niya through the Holy Spirit. Ang sabi ko, Lord, sobra akong blessed, productive kami kahapon. Dahil talagang kasabay ng kagustuhan namin magawa yung mga bagay na yon, dinagdagan pa ng Diyos na maging maayos. Imagine niyo po, isang buong maghapon lang yon. Natapos kami sa Nugabes, 5 o'clock. Nagawa namin yung 4 na bagay. Hospital, para magpa-check up, lahat ay ultrasound lahat. PhilHealth, D-group, and yung aming pong Nugabes. Grabe. To God be the glory. Napakabuti ng Panginoon. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Talagang ang Diyos ay totoo, tapat. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pati sa mga ganung bagay, hindi niya tayo pinababayaang magkamali. Basta't magtiwala tayo sa Kanya. Ang buti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon, buong maghapong ito'y pinagkakatiwala ko sa Panginoon. May mga plano ako, yes, Lord, ilalatag ko yan sa'yo. Ay kasi sabi yan, ito Lord ang plano ko. Pero kung hindi ito ang kalooban mo, i-override mo yan lahat. Ikaw ang bahala, Lord. Take charge and take control of everything. Maraming salamat. Hallelujah. And if you're struggling with something today,
take some time to share it with a trusted believer. So please, kung nandun ka sa punto na may mga problema ka pagsubok, lumapit ka sa trusted friend mo, and trusted believer. At number one, na trusted natin sa buhay natin ito, walang iba kundi ang Panginoon. Lumapit tayo sa ating mga kaibigan, lalo na kung ito yung mga tingin mo, mga taong mapagkakatiwalaan mo, at mga taong matuwid sa harapan ng Diyos. Lumapit kayo sa kanila at humingi kayo ng panalangin dahil matutulungan po nila kayo. Ang panalangin ng isang matuwid, di ba, sabi ng Diyos dito, ay malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. So please, huwag kayong magsulo, huwag kayong laging mag-isolate. Lagi po kayong makipagkwentuhan at makipag-usap sa mga tamang tao na magagabayan kayo sa tamang landas patungo sa Panginoon. And allow them to pray with you and you with them as you ask God to guide you as you heal. Diba? Habang kayo nagpapagaling, habang kayo ay patuloy na nagpapaayos sa Panginoon, lagi niyo pong kausapin itong trusted believer ninyo para magabayan pa kayo lalo. Para hindi kayo maliligaw. They can disciple you, they can help you na mapalapit sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakaganda niyong mensahe ngayong umaga. Thank you for reminding us always, Lord, na we don't need to isolate, but we need other people to help us to heal together. Kasi Lord, gagamit ka ng mga tamang tao upang tulungan kami na kami ay lalong mapalapit sa iyo, upang lalo kaming mag-grow sa aming spiritual na buhay, sa spiritual journey namin. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga tamang taong ito. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag kaming mahiyang lumapit upang humingi ng panalangin sa kanila. Tulungan mo kami, Panginoon, na ituro mo din kung anong group, anong fellowship, Bible study ang aming dapat nasalihan upang kami ay lalong lumago sa aming pananampalataya. Panginoon, huwag mong hahayaan na kami ay panghinaan ng loob. Lagi mong ipaalala kung sino ka sa buhay namin at kung ano ang iyong magagawa para sa amin. Maraming salamat, mahal mo kami, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Gabayan mo kami sa buong maghapong ito, Panginoon. Ano man ang plano mo para sa bawat isa sa amin, pangunahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang masunod sa aming buhay. Hindi ang aming nais, kundi ang nais mo, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Lord, kapag ikaw ang nasunod, maayos ang aming magiging maghapon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nanonood ngayon. Pagpalain mo po sila, tulungan sila na magtiwala sa iyo ng buong buo, na ikaw lang ang masunod sa kanilang mga buhay. Sapagkat, Lord, napakasaya talaga at napakasarap sa pakiramdam kapag ikaw ang aming sinusunod. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Lord, dahil mahal mo kami. Thank you for loving us first, Lord. Thank you talaga. Kasi kung di mo kami mahal, hindi mo kami aalalayan, hindi mo kami aalagaan, hindi mo kami tutulungan, hindi mo kami poprotektahan. Pero dahil mahal na mahal mo kami, nandyan ka palagi. Nandyan lagi ang pagtulong mo. Nandyan lagi ang pagprotekta mo. Nandyan lagi ang iyong concern. Nandyan lagi ang iyong pag-care. Nandyan lagi ang pagbibigay mo sa amin ng kapayapaan, ng kagalakan sa aming mga puso. Nandyan lagi yung paggabay mo, Lord, para hindi kami maligaw. Maraming salamat po. Thank you, Lord, at binubuhay mo ang aming mga pangarap. Binubuhay mo ang aming mga pag-asa. Thank you, Lord, pinalalakas mo ang aming mga loob. Thank you, Lord, at binibigyan mo kami ng pagkakataong mas makilala ka palagi sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong salita at pananalangin sa iyo. Salamat, may personal kaming relasyon sa iyo, Panginoon. At sa mga taong wala pang personal na relasyon sa iyo, kausapin mo sila, Panginoon, naway makipag-usap sila sa iyo at isuko na nila ang lahat-lahat ng kabigatan nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang puso, sa kanilang isipan, at magtiwala na sila sa iyo ng buong buo at maniwala na walang ibang magliligtas sa kanila sa kanilang mga kasalanan at magpapalaya sa kanilang mga problema, pagsubok at sakit karamdaman, kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Gabayan mo po ang ating Mavs TV family,
ang God Loves You Movement Ministry at ang God First Christian Ministry International, maging ang Global Life University na kung saan ako doon nag-aaral. Maraming salamat, Panginoon, for everything. I-guide mo po kaming lahat. Samahan mo po kaming lahat sa araw-araw ng buhay namin. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you all again tomorrow at 6:30. Malit man ng konti. Hintayin nyo lang ang inyong Ate Mabs. Tomorrow is Thursday. Kung anong kalooban ng Panginoon, dun tayo. Thank you, Lord. So, sa mga nanood po dito sa God Loves You Movement Facebook page, Ma'am Baby Lynn, thank you for watching. Ate Ella, thank you. Nasa God Loves You siya nanonood. Salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanood sa Ate Mabs TV, kay Ate Jenny, Ate Rosa, Ate Marilyn, Ate Edgy, Ate Hilda, Ate Lori. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay po at pagsabay. Ate Lucy, good morning. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope to see you all again tomorrow sa atin pong devotion. Loobin ng Diyos na makapag-devotion tayo bukas ng umaga. God bless everyone. Lagi po niyong tatandaan na mahal tayo ng Diyos. Okay? So, sa mga hindi pa po nakafollow, mag-follow po kayo para ma-notify kayo ni Facebook. At sa mga nanonood, please like and share this video para marami po ang maabot. Yun po isang bagay na pwede ninyong magawa upang maabot natin ang ibang tao sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi ng video na ito. Maraming salamat po sa buhay ninyo lahat. Kuya Alan, thank you for watching. God bless you always. And tomorrow po 6:30. Palambing naman po, pa-subscribe ng ating YouTube channel dahil tinatransfer na po natin ang ating mga videos doon. Mawala man yan sa Facebook, nandun pa rin po yan sa YouTube na pwede pa rin ninyong i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Doon po sa ating YouTube channel, makikita nyo sa mga titles pa lang ay pwede na ninyo itong ibahagi. Kapag kami mga friend kayo na humihingi ng panalangin, may mga problema, may mga title po doon na pwedeng angkop doon sa kanyang problema, ipapanood po ninyo para sila ay magkaroon ng lakas ng loob, para po mabuhayan ang kanilang mga pag-asa, para sila ay kumapit at manampalataya sa ating Diyos na buhay. Gamitin po ninyo ang mga platforms na ito upang maging daan ng mailapit natin ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Pwede naman po nilang i-forward yung panonood sa mga YouTube. Kasi syempre, live po yung mga sinisave natin doon, hindi na natin ini-edit. Pwede naman nilang i-move yung cursor para po mapanood nila yung mismong message muna. Maraming salamat. God bless everyone. See you all again tomorrow. And always remember, God loves you. Bye!